Good morning! Sa walang sawang pagsuporta sa ating programa. Mamaya yung mga iba pang pagbati, mga kaibigan, kasi kasama po natin ang ating birthday celebrant, celebrator. Ngayong araw na ito, batiin muna natin. Happy birthday po mula sa DWWW 774 kay Attorney Egon Cayosa. Siya po ay dating IBP President. Ano ang IBP? Integrated Bar of the Philippines. Alam mo, lagi po pasok sa isip ko, international. Yung pala yung integrated. Integrated Bar of the Sige, Philippines. kahapon po sana makakapanayam natin siya pero wala na tayong oras. So ngayon, kausapin po natin, nasa linya ho ng telepono saglit po para matuto po tayo ngayong umaga. Okay? Si Attorney Egon Cayosa. Attorney, good morning. Good morning at magandang umaga ho sa nakikinig sa inyong programa at maraming salamat sa inyong pagbati. O nga po, happy birthday po sa inyo, Attorney Egon. Ang aming pong wish for you ay siyempre yung kalusugan, napaka-importante sa umiidad, no? At yun pa yung more blessings and sabi nga namin more life para marami pa kayong matulungang mga mamamayang Pilipino, lalo na ho pagdating sa mga legal na usapin, matuto po kami sa inyo. Alright? Now, the reason bakit namin pinagpipilitang tawagan po kayo para sa kalinawan ho ng lahat. Sir, Attorney Egon, ano po ba itong ang intensyon at gamit ng confidential at intel funds sa pamahalaan? Pangalawa po, may batas po ba identifying ang mga government agencies na dapat meron ito? Ang pangatlo po, kasi sa amin pong pagkakaalam, automatically, ang agencies belonging to the ensuring of peace and security, ang meron lamang dapat ito para ma-discourage ang terrorism at iba pang anyo ng krimen. Well, una, yung batas ho na nagtatalaga kung ano ang mga security agency, nakikita natin yan dun sa mga charter o yung mga batas na lumikha ng mga agencies. Tama kayo, yung mga security services sa military, sa PNP, yan, meron hong mga information gathering and intelligence processing function mga yan. Alinsunod dun sa mga batas na nag-create ng mga agencies na yan. Pangalawa, dun ho naman sa mga ibang mga ahensya, ang general rule ho dyan ay yung COA guidelines. Kasi meron hong existing COA guidelines na ang maaari lamang gumamit ng intelligence funds ay yung mga intelligence gathering agencies. Hindi naman kahit anong ahensya na makakagamit ng intelligence funds. So there is an existing COA circular and guidelines on the use and authority for intelligence funds. Ang problema ho kasi, yung Kongreso, they have plenary budgetary powers. Sila ho yung may hawak ng budget ng ating bansa, ng ating gobyerno. At yung General Appropriations Act kasi, batas din yan So it's a yearly law. So ang nangyayari ngayon, dahil sinabi ng Kongreso, itong ahensya na ito, kahit ho walang intelligence gathering function, walang security function, binibigyan ng confidential funds o intelligence funds. Kaya dumami yung mga agency na nagkaroon ng intelligence funds. Yun ho. So yung GIA, it's a yearly law enacted by Congress. So nabaliwala yung mga special laws creating the agencies at saka yung COA circular. Ang mainit po ngayon, Attorney Egon, itong confidential funds sa Office of the Vice President. Right timing na bang limitahan ang mga ahensya ng gobyerno na binibigyan po ng confidential at intel funds para maiwasan po yung pang-abuso? Hindi lang ho right timing, noon pa dapat. Kasi malinaw naman kung anong purpose ng intelligence funds. Correct. At malinaw naman ang function ng bawat agency of government. At malinaw din, maganda rin yung alituntunin ng COA. Kasi yung COA ho, yung constitutional body na naniniguro na hindi nananakaw, hindi nawawaldas ang pera ng bayan, di ho ba? Opo. So it's high time really for Congress to reconsider
At wag na ho lahat binibigyan ng intelligence fund. Kasi ang nangyayari ho, nagiging rason na yan ng wala ng audit eh. Correct. Sila sa audit. Yes, So ang sila ng taong bayan, para bang it is already kung mga nakaraang mga taon nagugulantang tayo sa mga scam, di ho ba? Yung mga kung ano-anong mga kalokohan sa pondo ng gobyerno. Opo. Ito parang na-legalize tuloy eh. Hindi Yeah. ho naman natin sinasabing ninanakaw yan. Kaya lang, kung yung ahensya na mismo, yung head of agency, na wala namang intelligence function, security function, binibigyan ng intelligence fund, it is very difficult to resist yung temptation na gamitin yan kahit saan. Anyway, basta sabi mo lang, nagamit yan. Wala namang audit ng COA diyan, kaya nga confidential eh. Pero attorney, Meron yes. naman audit, kaya lang, walang resibo. Ayun na nga po, yung Attorney- punto. Just take your word for it. So, pag Yes. nalilegalize ko minsan, yung imprudent use of government funds. Attorney, di ba ngayon mainit yung hindi isinisiwalat ng OBP kung saan nila ginamit yung kanilang confidential funds? Hindi po ba sila po pwedeng pilitin na ilabas, isa publiko kung ano yung mga programa na pinagamitan po ng confidential funds since hindi naman talaga hindi naman kailangang i-audit ito ng COA? Pwede ho, di ba? Pwede ho, yung COA, pwede rin nilang tanong eh. Kasi kung minsan, yung sa propaganda na lang, paulit-ulit sinasabing hindi ko sasabihin, ang basic principle sa ating constitution is public accountability. The only reason na yung tunay na intelligence fund hindi kinakalkal ko. Kasi nga, kung spy yan, di ba? O confidential agent, alam nga naman sasabihin, dito ko binigay. Di ba? Dito ko binigay. Di na-unmask lahat yung mga intelligence operatives ng mga ahensyang gumagawa ng intelligence work, di ba? Pero for those agencies, wala namang kinalaman sa intelligence fund. Wala naman sigurong secret spy o operative ang DepEd o ano bang mga ibang ahensya ba dyan na binigyan na lang ng intelligence fund. Di ho ba dapat i-account pa rin nila because despite the intelligence fund, ang characterization nito, meron pa ring constitutional duty ang bawat kawani ng opisyal ng gobyerno na i-account yung pera ng taong bayan. Kasi otherwise, kung nakakalimutan natin yan, di patigasan na lang, di ba? Na ayaw ko. Intelligence fund ko yun. Di ho ba dapat? At nananawagan na rin tayo dun sa mga opisyal ng gobyerno. Kung wala ko namang masama, wala namang ma-unmask ng mga spy at dapat wala namang kayong spy sa nature of your job. Di sabihin ho ninyo. Di ho ba? Kasi yung sabihin nyo, hindi ko sasabihin sa inyo. Parang tahasan na lang na sinasabi sa taong bayan. Bahala kayo, basta inallocate to sa akin, gagamitin ko, at hindi nyo na malalaman kung paano. Grabe, no? Grabe yung power, no, attorney? Nakikita ninyo yung power, di ba? Parang tuloy ako, nadidismay ako bilang isang mamamayang Pilipino na kinakaltasan ng tax at ginagamit ng gobyerno yung ating buwis na binabayaran, kasama tayo dyan. Parang wala ba kaming karapatan bilang mga mamamayang Pilipino na malaman kung saan nyo nilalagay? Kung ito man ay confidential whatsoever, sabihin nyo naman po sa amin. Di ba? Dahil alam natin, in the first place, hindi naman hutanga ang Pilipino na alam natin, when we say confidential intel funds, wala talaga resibo yan eh. Attorney, di ba? Kasi nga, intel nga kaya confidential eh. So, later on po, Attorney Egon, magagamit na yan kung saan. Puro intel na lang tayo. Yung kurap, masakit sa amin kasi kurap, alam na natin na kurap ang Pilipinas di ba? Grabat hindi ang korupsyon sa Pilipinas. Yun na nga ho. So the call also should be for mga senador natin, mga congressman natin to be more responsible. Kasi sila na ho yung nag-provide ng pagkakataon na wholesale na yung paggamit o pagwaldas man ng pera ng bayan at walang mananagot. Kasi pati yung COA, pwede naman nilang tanungin. Ang hindi lang nila malalaman, sino ba yung mga spy nyo? Correct. Para magkaalaman yan, di ba? Ahensya mo, DepEd, meron kang bakit ka may spy? Di ba? Sabi niya, binigyan ko yung 100 spy ko. Huwag mong pangalanan, pero sasabihin mo kung saan mo ginamit. Di ba? So, meron naman proseso o possibility
nasabihin pa rin kung saan ginamit yung mga milyon-milyon, bilyon-bilyon intelligence fund without jeopardizing kung ano man yung mga intelligence gathering nila. Di ba? So maganda na pinag-uusapan ng media, lahat tayo, kasi dapat ho naman magdahan-dahan ang Kongreso sa pagbibigay na lang ng intel fund sa bawat opisyal ng gobyerno. Alam niyo sir, Attorney Egon, kaya ho nadidiscuss natin ito at ako'y medyo nababahala. Kasi sabi nga namin, pinag-usapan natin ngayon actually pondo Di po ba? We have again 2024 na pondo ng bayan. Di po ba? O ngayon, nalulula rin ako doon sa laki nung pinag-uusapang halaga ng pera. And then may mga intel funds kayong ganito wherein alam ninyo na hirap ang bansa natin at napakaraming mga naghihirap pa rin. Maraming walang trabaho, maraming ganito, maraming problema. And then we have that ganung klase na ginamit lang sa ganito. Ganun lang kadali yun. Parang ang hirap explain sa tao Mahirap nga ho. At biro nyo, tinanggalan ng budget o ng pondo o binawasan yung sa PGH. Yes, DOH, binawasan nila ha? Oo. Pero dinagdagan ang mga intel funds. Kung titignan natin yung nature ng kanilang mga posisyon, hindi ho naman kailangan ng intel fund doon. So, calling ho tayo sa Kongreso, ano ho ba naman kayong mga mambabatas? Di ho ba? Parang political accommodation na lang So, harapan na lang na binabaliwala nila, walang pangangalaga sa pera ng bayan. Mario Joseph, buti naman makausap namin kayo kasi totoo lang ho napakahirap po. Mahirap, parang hindi ko po lubos maisip. Tsaka hindi ko makita yung yung ang tawag dito yung dahilan, hindi ko alam anong reaction ko. Kasi nalulula ako, imagine mo, sorry po sa Office of the OBP, 11 days, sir. Yung 125 million pesos na ginastos sa confidential funds. Can you imagine that? 11 days, sir? Well, hindi lang ho sa Office of the Vice President kung susuriin ho natin yung General Appropriations Act na ginawa ng Kongreso. Napakarami hong non-security, non-intelligence agencies na binigyan ng intelligence funds. So bakit po ganun ang nangyayari? Nagiging trend na ho ito para yung PDAF ng mga nakaraan. So siguro maganda umabot sa Supreme Court ito para masuri ng ating mga justices. Baka sakaling umubra yung checks and balances. Anyway, siguro yung sunod na tanong ho namin, yung po, medyo nasagot nyo na rin ho yung mga tanong regarding po sa replenishments and yun dapat nire-liquidate po yung pondo, di ba? Kasi ganun talaga yun maari bang maging panimula po ito, Attorney Egon, na naman ng kasong impeachment, okay? At maari bang maging accountable ang isang opisyal ng gobyerno na siya umanong sumang-ayon na bigyan ng confidential at intel funds ang isang opisina ng isang mataas na opisyal ng bansa? Well, una, yung pagbibigay ho ng intelligence fund ho kasi, wala sa executive branch, nasa Kongreso So I think ang questionin yung ginawa ng Kongreso. Pangalawa, dun ho sa mga nakatanggap ng intelligence funds o nag-transfer ng intelligence fund, kahit ano hong posisyon nila, they remain accountable to the people. Kung illegal ho yung transfer, mananagot sila. Now, whether or not that will ripen or that would amount to an impeachable offense, yan ho, babalangkasin dun sa impeachment proceedings kung meron bang i-initiate. Ito naman, Attorney, dako naman po ko, matagal nang mainit ang COA po na independent auditing firm ng gobyerno sa ilang ahensya dahil nga po sa nature ng kanilang trabaho. Papaano po ba sila, Attorney, dapat bigyan proteksyon? Well, of course, yung kanilang civil service, yung independence sa kanilang budget, nandyan ho yan sa konstitusyon. Pero ang katunayan nga ho, sa iba't ibang levels ng COA, nadidismayan na sila kasi kahit magre-report sila ng katotohanan, yung makita nila, yung mga auditors sila, pagdating ho sa taas, pag nagalit yung mga mambabatas o yung mga matataas na kwan, na
opisyal ng gobyerno, ang naiipit yung mga gumagawa ng trabaho nila. Kaya kung titignan ho niyo, maraming mga COA auditors, nag-early retirement na lang ho sila Kasi sa tingin nila, kahit madiskubre nila at mag-report, wala rin na mangyayari kung minsan sila pa ang napapasama. Correct. Sila pa ho yung kinikidnap, pinapatay. Kasi sila sila nakakalam ng mga sekreto May bubunyag di ba? Tama ho. At saka yung nakikita na ng actual audit, pag nag-report na ho, nawawala na sa national office. So nadidismaya ho sila. So hindi lang ho yung mga legal and constitutional guarantees for their independence and protection, no? Kundi ho, maganda rin na tayong lahat, kaming mga professional, kayong mga nasa media, na we bolster their moral courage. Kasi ho, alam ko, at marami akong kakilala, na nag-early retirement na yan. Kasi baliwala na kami, sabi nila Correct, baliwala na kami. So, ba't pa kami, we just retire, peacefully kunin yung retirement pay. Ba't pa ako magtatagal sa ahensya niyan? Tsaka natatakot sila, Attorney Egon. Kasi these people na mga ino-audit nila, they have the money, they have the guns, the goods, the power. You see? Anong laban ng isang empleyado ng COA? Wala. Wala man siyang bodyguard Wala man siyang, di ba, sa seguridad niya. Imagine mo, isisiwalat mo ang kinurakot o investigasyon mong ganito sa report mo, sa audit. Nakakatakot Yun ang nakakatakot, sir Tama ho. At yung iba nga ho, na willing magpakabayani, kinasuhan na yung report nila. Hanggang ngayon, hindi pa ho natatapos. So, kasalanan din namin mga abogado. Those who administer the justice system, super bagal din ho ang ating criminal justice system. Kaya na, it adds to the dismay ng ating mga bayani sa COA, kumbaga. Anyway, sa ibang issue po, Attorney Egon, kamakailan, naging usap-usapan po ang lumutang na chismis ayon sa Supreme Court na AI o yung Artificial Intelligence ang mag-check ng bar exams. Tanong po namin, posible nga ba itong mangyari in the near future? Well, maaari ho siguro kung yung objective ang nature ng test, no? We don't know if to what extent yung artificial intelligence can process yung essay type. Pero pa-improve ho ng pa-improve yan. But I'd like to believe na yung Supreme Court at mga examiners, hindi naman nila isusurrender yan 100%. Siguro, gagamit to hasten, facilitate yung checking, pero hindi dapat mawawala yung human and personal touch ng examiner. Kasi pag ganun ho ang gagawin natin na AI na lang lahat, yung baka ho, yung wholesale din ang pagkakamali. Diba? Halimbawa, yung ating election, automated lahat, diba? So, I hope that the Supreme Court will not allow that. AI may be used, and I support it, to facilitate and help in the bar exam, but hindi ho dapat totally artificial intelligence ang sa checking and processing ng mga bar results. Isa pa pong usapin na attorney, ito pong pag-usad sa Senado ng absolute divorce. Ito po ba ay magandang indikasyon o hindi sa aspetong legal? Matindi yung dito, attorney, yung talakayan nung nakaraang araw kasi naging topic namin yan at iba't iba talaga. Samot-saring mga saloobin ng mga kababayan natin ang narinig ko na may pabor, may hindi. Alright. Ang katotohanan ho kasi niyan, ang tamang konteksto, meron na tayong mga iba't ibang proseso ng divorce, kumbaga. Yung bang legal dissolution of marriage. Ang dami na hong provision sa Old Civil Code, sa New Family Code, Article 36, at maraming version. Yung legal separation, nullity of marriage, declaration of nullity. So, hindi ho tama yung tingin na noon walang divorce. No, meron ho tayo. Kaya lang, mahaba, masalimuot. Kung titignan ho natin itong divorce bill na sinusulong, yung mga grounds, yung mga rason para pagbigyan ng mag-asawa na maghiwalay na legal, halos pareho din ho Ang in-address lang nila, yung proseso hindi na ganung katagal, hindi na ganung kamahal para magkaroon ng gano'n. Pero dadaan pa rin ho yan sa quest sa independent judge. So it's just a compilation of all of this. Pinabilis lang yung proseso. So in that sense,
hindi ho naman ito bago. In-address lang yung concern na dahil masyado mabagal ang ating justice system, kahit meritorious yung kaso, abutin ng siyam-siyam bago magkahiwalay. Pangalawa, ito ho naman divorce tayo, hindi natin ninanais yan kasi hindi naman natin kailangan. Pero meron ho pailan-ilan sa ating mga kababayan na talagang loveless marriage, wala nang respeto, walang hiyaan na, at nadudurog na yung pamilya. Hindi ko ba yung marriage is for the family? Yeah. Yun lang ho, exceptional ito. Kasi kung tingin kasi ng marami na applicable sa ating lahat ito, at yung bang divorce sa ibang bansa na ayaw na kita, divorce na tayo, pwede yung gano'n. Hindi ho naman gano'n yung batas. So maganda ho na suriin mo na yung batas bago mag-react ang ibang mga kababayan natin na ayaw nito. Alright, sige. Kasi ako, ayaw ko rin talaga sana. The word itself, divorce. Alam mo yun, because ako, na para bagang sumaside ako sa Attorney Egon, sa, what do you call this? Being a Christian country, nasa Christian community, Christianity, yung mga ganun Di ba? Parang, yung nga, mabuti nga sinabi nyo yun, at least susuriin namin mabuti ngayon, kasi parang baka sabi rin na kasi namin dito, baka matulad tayo sa ibang bansa. Ngayon, magkasama, bukas, hiwalay na. Madaling mag-file ng divorce. Ganun ba? Diba? At least yung sa sinasabi ninyo, suriin natin, sige, alamin natin yung laman talaga ng batas na yan, and then we have to discuss it again. Maganda ho, makakatulong kayo sa lahat para mapawi yung kanilang pangamba. Opo. Kasi nga, kagaya na, I'm also a Christian, I'm a Catholic, at ako, naniniwala ako sa sagradong marriage, but meron din tayong alam ng mga Kristiyano din, Katoliko din, mas banal pa siguro sa atin, pero talagang problematiko. Nagkamali. But even on the theological or spiritual part, they give them a second chance, or we free them from the imprisonment of a loveless and respectless marriage. All right. Exceptional lang ho to. Kung titignan nyo ba, exceptional. At saka dadaan pa rin ho sa pagsusuri. Hindi naman yung gaya ng iba, Japan at Las Vegas na ayaw na kita, divorce na tayo. Hindi ho gano'n. Yung meron pa rin yung mga limited grounds at dadaan pa rin ng proseso. Mapapadali lang ho. Okay. Attorney, bago ka namin bitawan today, kanina kasi nababanggit mo yung mabagal na tawag dito, mabagal na sa batas natin sa judiciary. Napakabagal na justice system. All right. Bilang dati pong dati pong IBP president, sa tingin po ninyo ano bang kulang sa justice system natin? Una ho, nagsisimula din yan dun sa namamahala because any organization, any structure, any process is only as good as the people running it. Kaya nga, malaking kasalanan din namin mga abogado. Kasi abogado ang fiscal, abogado ang PAW, abogado ang quest, abogado ang defense or prosecution counsel. So, yun din ho. Pangalawa, there are structural defects. Halimbawa ho, kung tingnan natin ang ating rules of court, yung deadlines masyadong discretionary. Pangalawa, masyadong napakahaba. Meron ng mga improvements na shorten it, pero ganun pa rin ho yung hindi pa rin ganung kabilis. So yung mga procedural rules. Pangatlo, ang aking advocacy ho, gamitin natin yung computerization para hindi na ho yun, for example, yung online hearing, panukala ho natin yan at nagpapasalamat tayo dahil sa COVID, pinakinggan ng Supreme Court. So meron tayong online hearing. Di ba? So dun ho sa amin sa mga abogado, ang aking panukala, kesa ho yung boundary system na kung ang bayad dun sa abogado per appearance, mas maganda ho per result na lang. Kasi kung per appearance, pupunta lang dyan, sabihin your honor, wala nang oras, kurbata, nakabarong, maniningil yan ng appearance fee. So, mga ganun ho. Mismo ho yung mga Supreme Court justices din, dapat ho talaga, they lead by example, yung nakakataas. Diba? May mga backlog din sila. So, paano matabian yung municipal trial court na bilis-bilisan kung ikaw mismo, mabagal. So, leadership by example. And then, of course, yung compensation package. In the private setting,
per performance. Dito ho kasi sa gobyerno, kung pare-pareho kayong huwes, pare-pareho ang sweldo, pare-pareho ang bonus, kahit yung isa, isang desisyon lang sa isang taon, yung isa, 100. So there are many things that can still be done. At kaya ho ng ibang bansa eh. Nagtataka sila sa atin, bakit masyado tayong mabagal? May tanong dito eh. Ayaw kayo talagang tigilan na kasi birthday nyo raw ngayon. By result, sabi niya, you mean attorney, dapat ba panalo sa kaso? Paano yung natalo? Pero ginawa naman ng lahat ang abogadong magagawa niya to redeem the client. Well, yun nga ho, kung mabilis magdesisyon yung puwes, edi makapag-appeal ka kaagad. Ang mahirap po, pag yung mabagal, tayo-talong lahat. Both sides talo kung mabagal. So kung mabilis yan, di alam mo na kung anong nangyari at one level, makakapag-appeal ka kaagad at mariresolve yun. Correct. Magandang makipag-diskusyon kay Attorney Egon. Siguro sa susunod, pag-usapan natin yung mga kasi ang dami-daming Minsan, attorney, di ba, sorry ho sa mga abogado, minsan yung yung mga counsel din nila yung nagpapatagal ng kaso di ba? May mga ganun po Kasi siyempre, attorney, I'm sorry, but being yung sa profession po ninyo, yun ang negosyo na rin po ng ng profession ninyo, hindi po ba? Wag mo sa negosyo, no? I mean, trabaho po ninyo, profession po ninyo, siyempre, yan yung pinagkakakitaan din po. Di ba? Oo. Kaya nga, it is good for us na suportahan yung mabilis na justice system. Bakit? Makakarami kami ng kaso Correct. Alam niyo yung iba nga, may mga jokes pa nga na yung apo ng abogado, siya pa rin humahamak ng parehong kaso. Nakakalungkot yung mga ganon, di ba? Kasi nga, kung hindi natatapos ang mga kaso mo, you cannot accept other cases kasi mapupunuan ka Correct. Gusto namin, it is to our better interest na matapos ng maaga yan kesa yung matagal. So, at hindi lang ho kami kasi yung justice system, nandyan din ho yung kapulisan. Kahit agrabyado yung tao, pero kung yung ebidensya nakalap ng pulis, kulang o kaya in violation of constitutional rights, sayang lang, inadmissible yan. Nandun din ho yung warden. Pag nakakulong na, tuwang-tuwa pa siya kasi dun sa kulungan, siya pa rin ang mayor at siya ang papatakbo ng illegal na negosyo. Mga ganun ho. So, maraming aspeto, but malaki talaga ang responsibilidad ng aming profession kasi kami ho naman yung nagpapatakbo ng justice system. Apo. Sorry po kanina, nagkamali ako nung binanggit yung negosyo. Pero ang punto ko doon kasi, profession, siyempre, yan na rin yung trabaho at dyan kumikita rin ang mga abogado. No? Pero yung nga po, maraming salamat sa inyo, Attorney Egon, sa pagbibigay ho na naman ho ng napakagandang eksplanasyon sa mga pinag-usapan po natin. At muli, happy birthday po sa inyo. We wish you the best. We wish you good health because health is wealth. Okay? Maraming salamat at magandang umaga ho. Sana ho'y huwag kayong magsasawa sa amin sa katatawag ni Jackie sa inyo. Anytime po, hanggat kaya. At competent tayo, sasagot at tutulong po tayo. Maraming salamat, Atty. Thank you po. Palakpakan natin, Atty. Egon Cayosa, mga kaibigan, former IBP President. Kita natin yung problema. Sorry, may apology. Nagkamali lang ako dun sa word parang na negosyo. For the lack of the better term, partner, yun yung nagamit mong term. Nagamit ko kasi yung iba naman kasi nagtatrabaho sa gobyerno, doon sila sumisweldo, di ba? Doon nagagaling kanilang pangkabuhayan. Yung iba naman sa law firm, yung iba naman nagpa-practice talaga. So that's what I'm trying to say. Alright? Yung nga lang, yung sinasabi nga niya, may mga bagay na dapat ayusin para mapabilis pa. Totoo. Di ba? Alright. Sabi nga ni Attorney Troy Mendoza rin nung nakaraan, sabi niya sa akin, sa Attorney Troy, Attorney, good morning. Kumusta ka na ba dyan? Sabi niya, yung mga tungkol sa usapin ng yung mga kaso ng lupa, yung tungkol sa pera, etc. Pag-usapan na yan. Sabi niya, kasi wala rin mangyayari. Nagsasayang lang kayo ng oras, pag-usapan nyo na lang. Pera lang. Yung mga drugs, kriminalidad, etc. Talagang dadaan sa Pero, alam nyo, sabi nga niya, ang perwisyo kayo. Pero ang abogado, hindi. Diba? Tapos yung tagal ng panahon, sayang lang Yun yung sinasabi ni attorney. Dapat pag-usapan, pwedeng pag-usapan. Why not? Lahat naman ay pwedeng, kasi nasasayang yung panahon. Tama. Nasasayang yung panahon.